joyful we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean depth of happy rest. Mortals join the happy chorus which the morning stars began. Father love is reigning o'er us, brother love binds man to man. Ever singing, march we onward, victors in the midst of strife. Joyful music leads us onward in the triumph songs of life. Joyful, joyful we adore thee, God of glory, Lord of love. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating prayer covenant at ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa ating online prayer covenant. At ang akin pong panalangin sa araw-araw nating pakikinig at pag-aaral, pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita, lalong lumalalim ang ating pagkakilala sa Panginoon at tumitibay ang ating pananampalataya. So sa umaga pong ito, tayo po ay sandaling manalangin bago tayo magpatuloy. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito na kami ay iyong ginising na may bagong buhay, bagong pag-asa, kasiglahan ng aming lupang katawan. Dakilang Diyos, ang bawat umaga ay pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, ang bawat mga anak mo, Panginoon, na laging maramdaman ang iyong kagandahang loob, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagyakap sa buhay ng bawat isa sa amin. Bagamat alam po namin, Panginoon, na hindi kami nakakatupad, madalas kami, Panginoon, ay nakakalimot sa aming tungkulin sa iyo. Pero ikaw, Panginoon, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami sinusukuan. Kaya't maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala, sa lahat, Panginoon, ng mga biyayang aming tinatamasa sa buhay na ito. Salamat din po, Panginoon, sa aming mga pinagdaraanan, anuman to, Panginoon, na mga mababigat na problema, anumang pagsubok ang aming nararanasan. Salamat sapagkat meron kaming Panginoon na aming nasasandigan. Meron kaming Panginoon na aming natatakbuhan. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito punong-puno ang aming puso sa kagalakan. Sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Naway makita ito naming lahat at bigyan namin ng pagpapahalaga ang lahat ng ginagawa mo po sa buhay namin. Sa umagang ito, mangusap ka po sa buhay ng bawat isa sa amin. Madama namin ang iyong presensya habang pinakikinggan ang iyong mga salita. At nawa ito, O Panginoon, ay magbigay sa amin ng pag-asa. Pag-asa na darating ang araw na marirealize namin, Panginoon, na ang lahat ng mga panahon na aming iginugugol sa pag-aaral ng iyong mga salita ay hindi masasayang. Ito, O Panginoon, ang siyang magbibigay sa amin ng kasiglahan at magsisilbing tungkod
sa aming patuloy na paghayo bilang mananampalataya. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating pagbubulay-bulayan ay mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 100, talatang 1 hanggang 3. Unang talata, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Ikalawang talata, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Ikatlong talata, o si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang mga salita. Ito po ay awit ng pasasalamat. Kung atin pong babalikan ang kasaysayan sa lumang tapan mula noong nilalang ng Diyos ang sanglibutan, kung bibilangin natin ang mga pagpapalat biyayang ating tinatanggap at tinanggap sa Panginoon, kung aalalahanin natin kung paano ang Diyos laging kumikilos sa buhay po natin, hindi po pwedeng hindi tayo magpapasalamat. Kaya't paano nga po ba tayo tumutugon o nagpapasalamat sa ating Panginoon? Dito po sa Salmo 100, dito po ay tinuturuan tayo kung papaano tayo magpapasalamat sa ating Panginoon. Dito po sa talatang 1, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Dito po ay inaanyayahan at pinapaalalahanan tayong mga mananampalataya at lahat ng tao sa mundo or sa iba't ibang sulok ng daigdig na tayo ay matutong magpasalamat sa Panginoon. Maraming kaparaanan ng pasasalamat. At dito po sa sinasabi sa unang talata, sabi po dito, worship God with a joyful heart or a joyful shout sa ibang salin. Sa ating pong pananambahan sa ating Panginoon, nais ng Panginoon na makita yung kagalakan sa puso ng bawat isa na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Sa ating pong pananambahan, sa ating pong mga Metodista, nasanay po tayo doon sa solemn worship. Tahimik ang ating pananambahan. Pero ngayon, sa dami po nating nakikita, iba't ibang sekta ng relihiyon, pero nakikita po natin kung paano sila nagpupuri sa Panginoon. So sa dami ko na rin pong naatendan or nadaluhan na mga gawain ng pasasalamat, pagpupuri sa Panginoon, nakita ko po na, although hindi po ako sanay din doon sa gano'n na nagsisigawan, humihiyaw, tumatalon, nagsasayawan sa pagpupuri sa Panginoon, pero nakita ko po ang kagandahan nito. Ano ang naidudulot nito sa ating pagpupuri sa ating Panginoon? Sinabi po ng Panginoon na pag tayo'y nagpupuri sa ating Panginoon, gawin mo ang lahat, kinakailangan na tayo ay alive, buhay na buhay sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Minsan, tayo po'y napapasigaw, sa tuwa, sa labis na kagalakan, dahil hindi po natin mahalos maipaliwanag kung papaano natin masusuklian o mapapantayan o maibabalik ang pasasalamat sa ating Panginoon. Pero kung kaya po natin napapurihan ang Diyos sa pamamagitan ng pagsigaw, pagsayaw, gawin po natin yan. Kung yan ang alam mo na makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Ito pong sigaw na ito, sasabihin po natin, a joyful shout. It is a shout of honor and acclamation to the King. Ito po ay pagpupuri natin sa ating Panginoon. Nais ng Panginoon na nag-uumapaw ang ating kagalakan sa pagpupuri sa Kanya. Sana ganito po ang lahat.
no, na nagpupuri sa ating Panginoon. Sinasabi pa po na isang paraan ng pagpapasalamat ay ang paglilingkod. No? Sinasabi po dito na serve the Lord with gladness. Paano nga po natin pinaglilingkuran ng ating Panginoon? Alam po natin na tayo'y naglilingkod sa Panginoon na ito po ang nararapat, ito po ang kailangang gawin, lalo't lalo na tayong mga mananampalataya. Hindi po sapat ang sabihin natin na lamang sa Panginoon na salamat po Panginoon. Na every time na lang tayong lalapit, dudulog sa Panginoon, magpapasalamat, mananalangin, okay po yon. Pero kinakailangan makita po sa ating mga gawa na tunay nga na ang ating pasasalamat sa Panginoon ay taos sa ating puso. Kasama po dyan ang paglilingkod. Paano po ba tayo naglilingkod? Dahil po ba sa ito ay tungkulin? Dahil po ba ito ay iniatang sa atin na gawin? Napakasarap ng naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga, kung tayo ay naglilingkod, dala ng ating kagalakan, dahil sa kabutihan ng Diyos, ginagawa ko ang lahat ng mga bagay na ito. Ito po ay ginagawa natin ng wala lang. Hindi po ito trabaho, kundi ito ay ginagawa natin dahil naging mabuti sa atin ang Panginoon. Sa akin pong paglilingkod na ngayon ko po nararanasan, hindi po ako naging sa simula't simula pa. Kilala ko po ang ating Panginoong Jesus. Pero mula po noong 2016, na ginamit na po ako ng Panginoon. Dito ko naramdaman na tinawag. Meron pala akong kakayahan. Tinawag ako ng Panginoon para maglingkod. Ang sabi ko po noon, hindi ko kaya. Wala akong kakayanan. Hindi ako sanay dyan. Kulang ako sa kaalaman. Pero pag gagamitin po pala tayo ng ating Panginoon, ihahanda ka. Ito, paggagawa ko sa iyo, kinakailangan ihanda mo ang iyong sarili. At naging bukas po naman ang aking puso sa tuwing ako ay aatasan. Kahit sa palagay ko po, mahirap sa aking gawin at hindi nga po ako sanay. Pero sabi ko, minamaliit ko ang kakayanan ng Panginoon pag ito ang aking laging katuwiran. Tanggapin mo yan. No? Nung pong ibinigay sa akin ang gawain ng Galilee, Ate Pebby, ikaw ngayon ang maghahawak ng Galilee. Hindi ko po alam kung kakayanin ko. Pero ang sabi ko nga, Panginoon, kung kayo ang may nais at kagustuhan nyo na ako ang mag-handle ng Galilee, tulungan nyo ako. Punuan mo ako ng kaalaman. At bigyan mo ako ng kakayahan kung papaano ko maipapakilala ang aking Panginoon na sinasamba. Kung paano naging mabuti sa akin ang Diyos. Sabi ko nga po, hindi dahilan yung kulang ka sa kaalaman sa Biblia. Sapat na po yung aking naging karanasan kung papaano ang Diyos kumilo sa aking buhay. Kaya't nga po sa aking paglilingkod na ginagawa ngayon, sabi ko, wala palang kasing sarap ang naglilingkod sa Panginoon. At kung ginagawa mo ito ng may kagalakan sa iyong puso, hindi mo po iindahin ang pagod. Naranasan ko po yan, maghapon ako sa gawain ng Panginoon. Nung ako'y nakatayo, wala po akong nararamdamang hirap or pagod sa aking pangangatawan. Pero pagdating ko sa bahay, doon ko na po mararamdaman na ang hirap pala ng maghapong nakatayo. Pero ang kabutihan ng Diyos ang nakita ko. Mapapagod ka, magpapahinga ka buong magdamag, pero pagising mo, parang wala kang ginawa. Pinanunumbalik ng Diyos yung iyong kalakasan dahil nakikita ng Diyos kung paano mo ginagamit ang iyong panahon, ang iyong kaalaman, ang iyong kakayahan sa paglilingkod sa Kanya. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan, kaalaman, panahon, para gamitin po natin yan, hindi sa ating pangsariling kapakinabangan, kundi sa kapakinabangan ng nakakarami. At kung natutuwa ang mga tao, dahil sa ginagawa mo, mas alam kong mas natutuwa ang Panginoon sa ginagawa mong paglilingkod. At sabi ko nga, hindi masasayang ang ating panahon kung igugugol natin ito sa paglilingkod sapagkat nakikita ng Diyos ang lahat. Lahat ng pangangailangan mo, ibibigay sa iyo ng Diyos. At yan po ay napatunayan ko na. Kaya nga po ako, sabi ko, napakasarap pala ng naglilingkod sa ating Panginoon.
So isa pa pong paraan ng pasasalamat, sinabi po sa mga talatang ating binasa, purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Nakatutuwang makita ang mga mananampalataya, ang magkakapatid sa iglesia na nagpupuri, no? Na sa pamamagitan pa lamang ng pag-awit nararamdaman na natin yung kanilang kagalakan, yung kanilang kasiglahan sa pagpupuri sa ating Panginoon. Meron po naman na umaawit, andito tayo sa church, no? Para magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Pero marami pa rin po sa atin na kaya ginagawa ang pagsamba dahil ito'y kinagisnan lamang. Dapat alam po natin na kaya tayo nagpunta sa simbahan ay para magpuri. So ipakita na po natin, no? Hindi lamang sa ating katabi, kundi ipakita natin sa ating Panginoon na kaya tayo nandito dahil nandito ka para siya ay papurihan. Sa pag-awit pa lamang, hindi po dito basihan ang iyong ganda ng boses. Ang akin pong boses, hindi naman kagandahan, pero pag ako po'y umawit, gusto ko malakas. Kung pwede ko pang ilakas, ilalakas ko. Dahil hindi ko po yun inilalakas para marinig ng aking katabi. Gusto ko lang pong maramdaman ng Diyos. Na kaya ako umaawit dahil nag-uumapaw yung kagalakan ko. Dahil kahit umawit po ako ng umawit yan, alam ko na nakikita ng Diyos kung bakit ko ginagawa ang mga bagay na ito. Hindi ko po masusuklian ang kabutihan ng Diyos. Pero gusto ko lang pong ipakita na nandito ako, gusto kong isigaw sa Panginoon. Hayaan mo, wala po akong pakialam sa aking katabi kung siya ay nagagandahan ba o hindi siya nagagandahan sa boses ko. Basta ako'y umaawit. Sapagkat alam ko na natutuwa ang Diyos kung ipakikita po natin sa ating Panginoon na ang ating pagpupuri, no, sa pag-awit pa lamang makikita na. Pero kung tayo po'y umaawit na para tayong, nandito na nga po tayo sa church pero pag umawit tayo ng napakalamya, no, ipakita natin na tayo ay buhay na buhay, tuwang-tuwa tayo, andito tayo, nagagalak tayo. Kaya't yung pagpupuri ko ang araw ng linggo ay nagpupuri ako sa Panginoon. At ito ay maipapakita natin sa pamamagitan ng pag-awit, yung masiglang pag-awit. No? Kaya nga po sa atin itinuturo ng may akda ng kabanatang ito, ng awit 100, na sa ating pagpupuri pa lamang sa ating Panginoon, makikita na kung tunay nga na pinapahalagahan mo ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Sapagkat alam ko po sa aking sarili, hindi sapat ang ginagawa kong paglilingkod. Hindi po sapat yung aking sasabihin ko lamang na salamat sa Panginoon. No, sa salita, ipakita po natin, no, yung ating puso ay nag-uumapaw sa kagalakan, sa katuwaan. Dahil alam natin ang ginawa at patuloy na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi po natin yan kayang bayaran. Pero ang mahalaga, nakikita ng Diyos, no? Yung kagalakan natin sa pagpupuri, pag-awit, paglilingkod, ang lahat ng yan ay gagawin natin dahil sa kabutihan ng Diyos. Ito po ang paraan kung paano natin maibabalik ang pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. So, sa ating pong pasasalamat, no, sikapin po natin na magawa ang the best para sa Kanya. Ibigay po natin ang pinakamabuti para sa Diyos. Napakasarap ng umaawit, naglilingkod ng taos sa ating puso. At yun po ang gustong makita ng Panginoon sa atin. Maglingkod tayo ng may katapatan, umawit tayo ng may kagalakan. Sapagkat dito, kung tayo ay natutuwa yung ating mga kasamahan
na tayo'y umaawit, alam ko, mas nagagalak at natutuwa ang Panginoon dahil inaawitan natin siya bilang ating Panginoon. Ang sabi po sa talatang 3, o si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanyang lahat, tayong lahat ay nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Tayo po ay nakatanggap ng pagmamahal mula sa ating Panginoon. Kung tayo ay itinuring na kawan, tayo po yung mga tupa at ang Panginoon ang siyang ating pastol. Di po ba nakaramdam tayo ng shepherdly care, no? Yung pangangalaga, kung paanong inalagaan ng tupa ang ng pastol, ang kanyang mga kawan, ang mga tupa. No? Nandun na halos ibuwis niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ganon din po ang ating Panginoon. Ganon natin tinanggap ang pagmamahal, ang pangangalaga at pag-iingat ng Diyos. Kaya't nararapat lamang sa bawat pagising natin sa umaga, nakikita natin una ang kabutihan ng Diyos. At yan po ang dahilan kung bakit tayo laging nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi natatapos yung biyaya at pagpapala ng Diyos sa atin. Kaya tayo din po bilang mananampalataya, yan po ang inaasahan ng Diyos sa atin. Ang tayo ay maging mapagpasalamat, sapagkat kung tayo po ay marunong magpasalamat, mabangong-mabango po tayo sa ating Panginoon. Gaya din po natin kung paano tayo nakakatanggap, ano po ang pakiramdam natin pag tayo ay pinasasalamatan ng ating kapwa. Di ba po ba nakakataba ng puso? Pag tayo ay ina-appreciate ng ating kapwa, yung ating ginagawa. So ganun din po ang Panginoon. Kung ating ikinatutuwa ang lahat ng mga bagay na tinatanggap natin sa ating Panginoon, dapat alam po natin kung paano ibabalik ang kapurihan at pasasalamat sa ating Panginoon. So ugaliin po natin mga kapatid na tayo po ay maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Ano man yan, no, hindi lamang po material na bagay ang ating ipagpasalamat. Pati man po yung mga bagay na palagay natin sa ating sarili mahirap, no? Yung mga pagsubok, mga problema, dapat po yung ipagpasalamat sa Panginoon dahil alam ko po na kaya nangyayari ang mga bagay na yan. No? Hindi po dahil gusto tayong parusahan, meron lang pong itinuturo ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na dapat po nating makita. Siguro po sa una hindi natin agad ito malalaman, pero unti-unti ito po ay ipinauunawa sa atin ng banal na Espiritu kung bakit nararanasan natin ang mga bagay na yan. Ako po'y naniniwalang hindi po yan parusa. Meron lang pong itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kaya't dapat po natin yang ipagpasalamat. Ano man yan, mahirap, kahirapan, kasaganaan, kasiyahan, kalungkutan, ang lahat ng yan ay nangyayari. Pero sana po nakikita din po natin yung magagandang bagay sa kabila, no, ng mga kahirapang yan na ating pinagdaraanan. Alam kong mahal tayo ng Diyos at dapat po yan ang ilalagay natin sa isip. Never na nag-isip ang Panginoon ng masama laban sa atin. Lahat ng iniisip ng Diyos ay sa ating ikabubuti. Kaya nga po, mga kapatid, kung meron pa po tayong hindi pa nagagawa or nais pa nating baguhin sa ating buhay, hilingin po natin sa ating Panginoon. Hindi po tayo nandito para tumanggap, kundi nandito po tayo para maglingkod. No? Hindi po tayo para paglingkuran, kundi para tayo ay maglingkod sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Purihin po ang Panginoon at sa Kanya po ang pinakamataas na papurit, pasasalamat. Be thankful and praise His name. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga salita na aming narinig. Tunay nga po, Panginoon, na napakasarap ng pakiramdam
na nagagamit po namin ang aming talento, ang aming kakayahan, ang aming panahon, una sa lahat, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Alam ko na ibinigay mo ang lahat ng ito sa amin dahil meron kang layunin na magamit ang buhay namin para sa kapakinabangan ng nakakarami. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami, Panginoon, minsan ay nanghihina, nakakaramdam kami ng kapaguran. Pero salamat sapagkat pinatutunayan mo sa amin, Panginoon, na ikaw nga ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Nahihirapan kami, pero pinanunumbalik mo ang aming kalakasan. Lalo mo kami, Panginoong, hinahamon sa mga bagay na mahirap. Pero ako'y naniniwala, walang bagay na mahirap kung ikaw, Panginoon, ang sentro ng aming puso't isipan. Ang lahat ng bagay ay aming magagawa ng may kagalakan kung ikaw ang aming titingnan. Dahil kung amin pong bibilangin ang lahat ng bagay na ginawa mo po sa aming buhay, hindi na po namin mabilang. Kami, Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Marami kaming panahon na sinasayang. Marami kaming panahon na nagwawalang bahala sa iyong gawain. Kaya po, Panginoon, tulungan mo ang mga anak mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na magamit ang lahat ng resources na meron kami sa paraang nais mo, hindi po dun sa paraang nais namin. Dakilang Diyos, pakatatagin mo ang bawat isa sa amin. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga taong nagdaranas ng kahirapan. Ang mga taong kasalukuyang humaharap sa matitinding pagsubok sa buhay. Kailangan ka namin, Panginoon. Patuloy kang magpakahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. Alam ko na nandiyan ka lang sa aming tabi. Pero patawad, Panginoon, sapagkat minsan katuon kami lagi sa aming mga sarili. Nakakalimutan namin, Panginoon, na ikaw pala ang aming dapat unahin sa buhay namin. Dahil kung ikaw, Panginoon, ang nasa puwang ng aming mga puso, wala na kaming hahanapin pa. Dakilang Diyos, maraming salamat sa ibinibigay mo sa aming pangunawa sa tuwing babasahin namin ang iyong mga salita, Panginoon. Patuloy kang nangungusap sa amin. Kaya't ito po ang nais namin, na mabago namin ang aming buhay. Hindi po namin ito kaya kung hindi niyo po kami sasamahan. Kaya't lagi kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, dahil kami ay mahina. Kailangan ka namin, Panginoon. Kaya't kung kami man, O Panginoon, ay minsan may mga katigasan ng aming ulo, dakilang Diyos, huwag mo kaming susukuan. Alam kong mahal mo kami. Pero kami, Panginoon, minsan hindi namin pinapahalagan ang ginagawa mo sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon. At nais namin, Panginoon, sa umagang ito, na tulungan mo kaming suriin ang aming mga sarili. Na makita namin ang aming mga karumihan at aming isuko sa iyo. Tulungan mo kaming baguhin ang buhay namin ito. Sapagkat alam namin sa iyo lamang namin matatagpuan ang tunay na kagalakan at kapayapaan sa buhay na ito. Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko na kung ano man, O Panginoon, ang mga dalahin ng mga anak mo na nakikinig, hindi man namin nakikita ang isa't isa. Pero batid ko, Panginoon, na nakikita mo ang daing ng bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, maawa ka sa mga anak mo na ikaw lang ang inaasahan. Tulungan mo kami, Panginoon, na manindigan sa iyong pangako. Panghawakan namin ang iyong mga salita. At sana, Panginoon, sa ganitong mga pagkakataon, na pag-aaral ng iyong mga salita, dagdagan mo pa po, Panginoon, ang oras na inilalaan namin para dito. Alam ko po, Panginoon, na ito ang nais mo sa amin, na lalo pa naming mailapit ang buhay namin sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag kaming madala ng dyablo, sapagkat mas malakas ang hatak ng sanglibutan. Pero alam ko, Panginoon, mas malakas ka, mas malaki ka sa mga problemang meron kami. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, ang aking dalangin, bigyan mo kami, Panginoon, ng kapanatagan. At lagi kaming umasa
magtiwala sa aming Diyos na buhay na lagi namin kasama. Panginoon, maraming salamat sa kapahayagan ng iyong mga salita sa mga taong ginagamit mo, Panginoon, para kami ay subukin. Kaya po, Panginoon, hindi kami mawawalan ng pag-asa sapagkat ikaw ang Diyos na nagpakita na sa amin at nagpahayag ng kabutihan at katapatan. Kaya't sana, Panginoon, sa habang panahon, habang kami nabubuhay, lalo pa namin, Panginoon, pagtibayin ng aming pananampalataya. Na sana, Panginoon, ang mga anak mo na pinanghihinaan ng loob ay lalo pang lumakas. Dahil meron silang naririnig na salita't patotoo na nanggagaling sa mga anak mo. Salamat sa buhay namin, Panginoon, na patuloy mong ginagamit sa iyong ministry. Kulang kami sa kaalaman, kulang kami sa kakayahan, pero salamat sapagkat ikaw ang Panginoong nagpupuno ng lahat ng aming pangangailangan. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit pasasalamat.